Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayong dakilang kapistahan ng pinakasentro ng ating pananampalataya bilang Kristiyano, ang tatlong persona sa isang Diyos. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang lahat ng mga ama ng tahanan. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa iyong pagsusugo na sa salitang Diyos na totoo at maasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang aming ngayong pinagdiriwang, ipagkaloob mo ang aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong isang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinakikilala ng karunungan ang sarili bilang kasama na ng Diyos sa pasimula pa lamang bago pa nilikha ang daigdig. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon ng anyo-an niya ako. Bago pa nilikha at naanyong itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok. Nang ako ay isilang dito sa San Sinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay, at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayin nitong mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain?
nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig. Sa lahat ng bagay, malakit maliit. Mga baka tupa, hayop na mabangis. At lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni San Pablo na ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga, at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus ang ugnayan nila ng Ama at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng sa Ama ay sa Kanya, na siya namang sasabihin ng Espiritu sa mga alagad. Hallelujah, Hallelujah,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo kung hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyong kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po naman. So una na po ang pagbati namin, Happy Father's Day sa lahat po ng tatay na naririto na nakikipag-isa sa ating pagdiriwang ng banal na misa. Palakpakan po natin ang ating mga tatay. At ngayon din ay patuloy natin silang ipanalangin upang sa gayon ay bigyan sila ng lakas ng Diyos upang magampanan ang gampanin para maitaguyod ang kanya-kanyang pamilya. Mga kapatid, meron pong kasabihan sa Ingles na ganito, "All good things come in three." All good things come in three. The number 3. Siguro nga, totoo po yun. All good things come in three. Halimbawa po, kadalasan kapag magbibigay ka ng bulaklak sa iyong nililigawan, ilang bulaklak ito? 3. Maring 3 roses, 3 tulips, o kung anumang bulaklak ang gusto mong ibigay. Kasi para sa atin, pag sinabing 3 ay I love you. Tapos, bagamat hindi totoo, halimbawa, nakatagpo ka ng isang lampara, lumabas genie, ilang kahilingan na pwedeng ipagalaw sa ng isang genie? 3. So, all good things come in 3. At the exciting part pa, pagka maglalaro o magbibigay ng go signal, anong ginagawa natin? Bumibilang din tayo ng 3. 1, 2, 3, go. So, all good things come in 3. Ngayon, sa larangan ng numerology, ang bilang po ng 3, ang kahulugan daw po nito ay all is given. All is given. Yun daw ang kahulugan ng bilang na 3 sa numerology. Bakit? Dahil yung bilang daw itong 3 ay nagpapahayag ng mga katotohanan na andun na, present na andun yung simula, nandun yung gitna, nandun yung wakas, katapusan. At ganoon din nagpapahayag ng mga katotohanan sa ating buhay. Isisilang, mabubuhay, mamamatay. Langit, lupa, ano yung pangatlo? Hindi yung impyerno. Naglaro. Langit, lupa, maring tubig o kaya ay hangin. So all is given. At paski naman sa banal na kasulatan, makita natin yung bilang na 3 ay very significant. Nung may dumalo kay Jesus na bagong panganak, 3 ang regalo. Nung si Jesus ay tinukso, 3 uri ng tukso. Nung may pagkanulo ni Pedro, si Jesus, 3. 3 beses din una nagpakita si Jesus matapos siyang muling babuhay. Kasi maski sa banal na kasulatan, yung bilang ng 3 ay mahalaga. At ang pinakamahalaga na may patungkol at kaugnay sa bilang ng 3, ang pinagdiriwang nating dakilang kapistahan ng 3 persona sa isang Diyos. Ang Santissima Trinidad na sentro ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Na matapos ang mahabang panahon ng pagkapahayag ng Diyos mula ng likain ng Diyos ang mundo hanggang sa isugo niya kanyang anak na si Jesus at ang banal na Espiritu, nahayag ang misteryo ng Diyos. At dahil nahayag ang misteryo ng Diyos, masasabi natin na
all is given. Lahat ay ibinigay na. Lahat ay ipinagkaloob na. Sa ating mga pagbasa ngayong linggo, ay ating matutunghayan dito ang tungkol sa tatlong persona. Sa ating unang pagbasa, sinabi dito na bago palikhain ang lahat ng bagay, ay naroon na ang karunungan. Pero pag sinabi natin paglikha, hindi tumutukoy parati sa Diyos Ama. Sa ating pong ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, iti pagkapay tungkol sa pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, na binuhos ang kanyang pagmamahal sa atin para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At sa Ebanghelyo, dito ihabilin ni Jesus sa kanyang mga apostol ang tungkol sa Espiritu ng katotohanan na tutulong hindi lamang sa mga apostol, kundi maging sa atin upang maunawaan ang lahat ng binanggit, ang lahat ay tinuro ng ating Panginoon. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Lahat ay ibinigay na. Bagamat ito isang misteryo ng ating pananampalataya, hindi pipilit ng Diyos na unawain natin ito. Bakit? Hindi talos ito nating kaisipan. Pero bagamat hindi natin ito lubusang maunawaan, hindi ito nakahulugan na hindi natin ito maaring maranasan. Maranasan. Ano pong ibig kong sabihin? Yung salitang persona, di ba sabi dito, tatlong persona sa isang Diyos. Ano pong ibig sabihin ng persona? Ano pong ibig sabihin ng salitang persona? Marindi naman tao. Bakit? Dahil sa tatlong persona, isa lang naman ang nagkatawang tao, ang Diyos Anak. Kaya yung salitang persona tunumutukoy sa Santissima Trinidad, tatlong persona, ay maaring tumukoy sa katotohanan ng pakikipag-ugnayan. Kasi ganun ang Diyos natin. Hindi sila isolated sa isa't isa, bagkus sila ay patuloy na nakikipag-ugnayan. Kaya nga, di ba, bago umakyat si Jesus, anong habilin niya sa kanyang mga apostol? Humayo kayo di pangalan ng mabuting balita at binyagan niyo sila ang lahat ng tao sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Na para bang sinasabi ni Jesus, gusto namin makipag-ugnayan sa lahat ng tao. God is a God of relationship. God is a God of relationship. Ang Diyos gustong makipag-ugnayan parati sa atin. At yung ugnayang iyan, saan nakaangkla? Sa pagmamahal. Kaya sa anumang ugnayan meron tayo sa buhay, pamilya, sa gawain, sa simbahan, sa ating pamayanan. Lahat yan may ugnayan. Lahat yan pumapasok tayo sa iba't ibang uri ng ugnayan. Kapag ito'y nakaugat sa pagmamahal, kapag ito'y nakaugat sa pagmamahal, nararanasan natin ang Santissima Trinidad. Relationship. Ngayon ay natawag din nating BEC Sunday. Kung di tayo masyadong aware, ang BEC po ay ang ibig sabihin nito ay Basic Ecclesial Community. Ito po ay pagsasama-sama ng mga magkakapit-bahay. Ideally, 7 to 9 persons. Hindi ho para magchismisan, kundi para magbahagi ng tungkol sa salita ng Diyos at gayon din, magkakilala, magkaalaman pa ang bawat magkakapit-bahay. Magkakilanlan pa ang bawat magkakapit-bahay at bukod sa pagkakakilanlan ay magkaroon ng agapayan ang bawat isa. Kaya itinalaga ng simbahan natin na ang Trinity Sunday ay maging BEC Sunday sapagkat ang BEC ay pakikipag-ugnayan natin sa ating mga kapit-bahay na nakaangkla
sa salita ng Diyos at gayon din sa ating karanasan sa buhay na maaari nating maibahagi sa mga kasama natin sa munting pamayanan. Doon, nararanasan natin ang katotohanan ng Santisima Trinidad. Pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Mga kapatid, hindi man natin lubusang maunawaan ang hiwagang ito ng ating pananampalataya. Pero hindi nangahulugang hindi natin ito mararanasan. Sa pagkipag-ugnayan natin sa isa't isa, ng kaugat sa pagmamahalan, nararanasan natin ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Lumilikha, nagliligtas, gumagabay sa bawat ugnayan. Amen. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya man ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawan tao siya na lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Biret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan amang may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya man ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya man ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, hindi sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa amang mailikha sa pamamagitan ni Jesucristo ang tagapagligtas, kasama ng Espiritong ating patnubay, ating isamo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pagtawag sa ating pangalan, pasalamatan natin ang Ama sa langit at upang makatugon tayo sa kanyang pag-ibig, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pagliligtas sa atin at pakikibahagi sa ating kalagayan bilang tao, pasalamatan natin ang Panginoong Hesus at para sa lakas na makasunod sa Kanya, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa paggabay sa atin sa mga madidilim na sandali ng ating buhay at sa pagdudulot sa atin ng kagalakan, pasalamatan natin ng banal na Espiritu at para makamit natin ang kanyang karunungan at lakas, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa pagsubaybay sa mga magulang upang mapalaki ang kanilang anak sa pananampalataya, pasalamatan natin ang Panginoon at upang ang Ama ay matulad sa Ama sa langit, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa patuloy na paglikha, pagliligtas at paggabay sa atin, pasalamatan natin ang Santisima Trinidad at upang sa pagsasalot sa hapag ay magkaisa tayo kung paanong mayroon lamang iisang Diyos, dumalangin tayo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin.
Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Kami naway magkaisa sa pag-ibig at igalang ang pagkakaiba ng bawat isa sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatido, pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming nihanda, kayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila, at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa na yung anak at ang Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos sa pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak ay at Espiritu hindi na iba sa pagkadiyos mo. Ano pat kahit tatlo'y isang Diyos na totoo, ang kadakilaan mong pinahiwatig upang aming panaligan ay siya din namin sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba, sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papurisan ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati, langit at lupa. Hosana, O Hosana, sa kahikan. Panginoon, Hosana, Hosana, sa kahikan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Tabuhay bilang Mesiyas, para mahayag Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng
kami sa aming mga sala, paranan, pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos lahat ng kapahamakan. Samantalang aming masayang pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyong aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba sa na may pananampalatayang matlubusan sa tatlong persona ng isang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po'y ating darasalin ang panalangin ng pagbabasbas sa mga tatay. Amang mapagmahal, Diyos ng buhay, sa araw na ito, pinararangalan namin ang mga ama at nagpapasalamat kami sa iyo para sa mabubuting bagay na kanilang binibigay sa kanilang pamilya. Ang pagmamahal nila ay tanda ng iyong banal na pagsuyo at pakikibahagi sa iyong banal na pag-ibig. Salamin ng iyong banal na panghalagang patuloy nilang pagmamalasakit para sa pangangailangan at kapakanan ng pamilya. Kaya pinupuri ka namin, Ama ng mga bansa. Pagkalooban mo sila at basbasan na iyong katatagan na banal na kapangyarihan upang patuloy silang maging asigisag mo. Sila naway tulungan ng kanilang mga anak sa kanilang banal na katungkulan bilang magulang sa pagpapakita ng paggalang at taus-pusong pagmamahal sa kanila. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng kaligayahan upang sila na nag-alay ng buhay ay makapiling mo, Diyos at amang nasa langit sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Kayo po ay ipamimigay po yung mga regalo, munting regalo ng ating parokya sa mga tatay. Palakpakan po natin ang mga ama ng ating tahanan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at patuloy na maging bukas sa pakikipag-ugnayan sa Santissima Trinidad. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.